Ito maganda 'to. Naku, ito matinding pasabog ito. May komentaryo si Anjo Iliana. Ang sabi niya, "Senator, Tito Sen, ang dami mo naman pinalabas na mga bayaran mo na vloggers. Gusto mo talaga ng laglagan, ha? Okay ba sa'yo yun? Ah, gusto mo sabihin ko na yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa ako, pambihira. Pati kabit, pinapalakad mo, Tito Soto? Ano ba naman?" Narito ang Balitang Pinoy TV. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito, ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito, konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Ito. Ipapakita ko sa inyo. Ito maganda to. Nako, ito matinding pasabog ito. Nako, ito matindi po ito, ha. Ay, nako. Oo, basahin natin, ha. May komentaryo si Anjo Iliana. Ang sabi niya, "Senator, Tito Sen, ang dami mo naman pinalabas na mga bayaran mo na vloggers. Gusto mo talaga ng laglagan, ha? Okay ba sa'yo yun? Gusto mo sabihin ko na yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa ako, pambihira. Pati kabit, pinapalakad mo, Tito Soto? Ano ba naman yan? Ano ka, torpe? Kabit lang, Sabihin mo lang, Tito Sen, at ibabox reveal ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula to. Naku, sabihin mo na, Anjo. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Anjo Iliana, ako matindi. Tito Soto, kasama ka pala sa mga buhaya. Di ba may asawa ka na, may kabit ka pa? Ako'y nagtatanong lang, ha? Personal mong buhay yan. Oo, nauunawaan natin, kaya, pero pangit yun. May kabit. Di ba? Alam ba ng asawa mo yan? Naku, pambihira. Crocodile Farm, ha? Kung yung iba nangongolekta ng pera at saka ghost projects, ikaw may ghost kabit. Naku, nangongolekta ka ng babae, ha? Naku, ha? Hindi. Sabi ni Anjo, tanong ko, Tito Soto, totoo ba yan? Diba? Naku, dapat, Anjo, baka may connection yan. Sa ghost projects, dapat siguro ilabas natin sa Blue Ribbon yan. I-send mo kay Marcoleta. Hindi kasi, alam mo, kailangan, sa mga politiko, importante yung wala kang kabit. Di ba? Hindi sa pinakikialaman ko yung personal na buhay, wala tayong issue sa personal na buhay. Kaya lang, pagka ikaw ay may kabit at politiko ka, chances are, magastos. Magastos ang kabit. Bakit? Posibleng hindi isa lang. Posibleng 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, mahilig talaga sa babae. Hindi ko sinasabing ganyan ka, Tito Sen, na chances are lang. Posibleng mahilig talaga sa babae. Pag mahilig ka sa babae, magastos. Mapipilitan ka magnanakaw. Gusto mo sabihin ko sino yung isang senador din? Ang daming babae. Pero okay lang. Marami siyang pera. Isa siya sa pinakamataas ang salin. Pero pagka naubos yung pera yun, baka magnanakaw na din yun. Di ba? Mahirap. Siguro alam nyo yan, mga senador. Pagka babaero. Kaya lang, ang naging issue ko para talaga dito. Okay? Yung meron kang trolls. Ito, pangit po yan. Yung meron kang troll army. Kasi, kaya nagalit si Anjo, nagsalita siyang ganyan. Binabanatan na siya nung trolls di umano ni Tito Soto. At eto, alam po namin mga vloggers yan. Hindi po kay Tito Soto, pero nangyayari po yan. Kasi, halimbawa, si Tambi babanatan mo, dire-diretso yan, lahat. Biglang magsisipasok. Hindi yan papasok ng paisa-isa. Bulto yan kung pumasok. Doon pa lang malalaman mo na pag chinik mo yung kanilang puro nakalak. Yung isa nga lumabas, puro Vietnamese pa eh. Di ba? Yung mga trolls. Pambihira, trolls. Concern? Mga Vietnamese concern kay Tambi? Wow! Yung mga ganon. Di ba? Kaya hindi dapat pinapayagan tong trolls. Kaya Tito, kung may troll ka, huwag mong gamitin para atakihin mo yung mga naglalabas ng pangit sa'yo, lalo na connected sa politika.
Siguro kung personal, okay lang. Sige, go ahead. Pero kasi, hindi po pwedeng may troll army ka dyan just to attack the people na inaatake personal mo. It means meron ka talagang inaalagaang army. Meron kang inaalagaang sundalo ng mga trolls. Ganun yun. So, doon pa lang, hindi magandang patakaran ng isang senador o ng sino mang politiko yung meron kang troll army. Na pagka ikaw ay pinuna, babakbakan mo. Di ba? Halimbawa, nakikita namin, nagka-leche-leche. Simula nang pumasok kayo ni Lacson dyan sa Senado, naposisyon ka Senate President, napasok si Lacson na Blue Ribbon Chairman, nagka-leche-leche na investigasyon. Nagkaloko-loko na. Nag-resign lang siya, hininto na. Di ba? Oh. Tapos, pag pinuna kayo, aatakayin ng trolls? Hindi maganda yun. Hindi maganda. Ha? Pero, sige, atakayin nyo si Anjo nang magkalabasan na. Yan ang gusto natin, magkalabasan. Ha? Kasi balita ko, marami pang ilalabas si Anjo Iliana. Ha? May ilalabas pa daw siya patungkol. May sindikato dyan sa Itbulaga. Naku, kasama, pinagmamalaki mo pa man din yung Itbulaga na mas marami pa kayong natutulungan kaysa sa ibang senador. Naku, may sindikato raw dyan sa Itbulaga. Yun na nadinig ko kay Anjo, ha? Banatan nyo pa si Anjo. Inaantay namin para magkalabasan na. Hindi kasi maganda nilalabas ni Anjo, ha? Talagang binabakbakan niya na ngayon yung mga magnanakaw. At hindi lang yung magnanakaw. Ha? Yung may mga crocodile farm. Binabakbakan niya na. Tito Soto, tanong, totoo ba na may kabit ka since 2013? Medyo swapang ka sa babae niyan. Gahamang ka. Buhaya ka rin. Kung totoo. Pero kung hindi, di sagutin mo si Anjo. Ayos ba yan? Okay. Sige, next po tayo. Eto, tingnan po natin ito si Senator Trillanes. Sabi niya, wag na tayo maglokohan. Sarago yan sa 2028 for sure. Kaya extra effort ako eh. Ito mga kain tayo. Ikaw at 10 ng mga kasama mong dilawan. Puro kayo kain tayo. Grabe. Grabe ang takot nila sa Sarago. Ano ngayon kung Sarago? Kaya extra effort ako na mag-fake news. Extra effort kasiraan. Wala na kayong ginawa. Ha? Bongbong Marcos, ikaw Tambi, wala na kayong ginawa kung hindi mamulitika. Ang focus ninyo ay kung hindi magnakaw at siraan ang Duterte. Dalawa lang yan o parehas. Nagpademonyo kayo dito sa damonyo na ito eh. Nagpatempt kayo, nagpatukso kayo. Ang gusto lang nito hindi para ayusin ang bayan natin. May naniniwala pa ba rin dito? 3 siguro, si Tambi, si Bongbong, at saka si Delima. Bakit yung 3 naniniwala dito kay Trillanes? Tsaka yung isang vlogger na walang alam kung hindi puro interview. 4 na. Di ba? Tingnan mo focus niya. Ngayon, yan din ang ginawa ni Tambi. Yan din ang ginawa ni Bo. Isipin mo, 3.5 years na kayo, wala pa kayong ginagawa kung hindi bakbakan ng Duterte dahil malakas. Ba't hindi nyo labanan sa eleksyon ng tama? For the meantime, magtrabaho muna kayo. Puro nakaw, puro paninira ang ginagawa nyo di umano. Di ba? Ito, tingnan doon. Ito Kaya naman, ito naisip nila. Kung Sara go sa 2028 election, Tulfo Ontiveros, isasabak lamang kay again, advance sila mag-isip. Imbis na tulungan ng bayan natin, mahuli yung lintik na mastermind ng ghost projects sa Pilipinas. Ang inaatupag ng mga animal, paano tatalunin yung Sarago tandem? Ang gago, no? Ang gago. May naniniwala ba kay Trillanes? Titinan mo ito. Tulfo Ontiveros. Ako pupusta ko sa inyo. Bagamat tayo ko nagsusugal. Pero ako sigurado rito 1,000%. Kahit pagsamahin mo pa yung boto ni Tulfo at ni Ontiveros, hindi aabat kay BP Sara. Remember this. Kaya nakaupo si Bongbong Marcos is because of Sara. Huwag tayong maglokohan. Hindi nga niya kayang talunin si Lenny. So, kung Sara lang at Tulfo ang pag-uusapan, hindi mananalo si Tulfo. Una, di ba lamang pa si Robin Padilla dito kay Tulfo? Hello? Ngayon, pagpalagay mo bakapan siya ng pula at dilaw. Kahit pagsamahin yung boto ng pula at dilaw, hindi kayo mananalo kay Sara. At alam kong alam nyo yan. Kasi kung pipitsugin si Sara, kung walang kwenta si Sara, hindi nyo sana kailangan kainin ng tae ng bawat isa. Yung pula kinakain ng tae ng dilaw, yung dilaw kinakain ng tae ng pula. Kasi nga,
Kailangan nila magsama dahil sobrang lakas ni Sara. At maawa kayo, Dilaw. Huwag nyo nang isama si Ontiveros, anak ng titing. Bigyan nyo ng malakas na partner. I mean, ilalaspag to ni Bongo. Remember this, Bongo is number 1 sa Senate nung nag-eleksyon. Record-breaking sa Senate election with, if I'm not mistaken, 26 million. Midterm. Let me repeat that. Midterm. Bakit kailangan ko ulit-ulitin? Mahirap po makakuha ng panalo pag kalaban mo yung nakaupong presidente during the midterm election. All the more, makagawa ka pa ng record na 26 million. Sa lahat ng senador, yan ang pinakamalaking boto. Tapos ang itatapat nyo si Ontiveros, anak kayo ng titing. Bigyan nyo naman ng ustisya si Tulfo. Kahit ako si Tulfo, anong sasabihin ko sa inyo? Eto sa inyo. Nek-nek nyo. Palalabanin nyo ako na kalakas-lakas ni Sara. Kasi papartner nyo sa akin si Ontiveros. Walang itutulong to. Hindi nga tumataas ng 1% yan eh. Bira naman. Kumuha naman kayo ng malakas-lakas. Diba? Sobrang lakas. Palagay mo, siguro pag partnerin mo si Tulfo, tsaka sino bang magandang si Tambi. Hindi, wala talaga eh. Kasi bakit? Nasira ang pula. Ba? Kasi nagkapalpak-palpak sila. Kung naayos sana nila yung gobyerno, maayos. Pumalpak ang pula. Yung Dilaw naman, na-expose sila that they are not for the country. Hindi sila para sa taong bayan, itong Dilaw. Ang gusto lang nilang mangyari, hindi makaupo ang Sara. Hindi makaupo ang Duterte dahil yari ang mga komunista, yari ang mga adik, yari ang mga NPA, at yari ang Dilawan. Because meron silang sarili-sarili nilang baho. So, hindi sila concerned sa taong bayan. Ang kita ng taong bayan, wala kaming pakialam sa issue nyo. Kung gusto namin, susolusyonan yung problema namin. Diba? So, I don't know kung sino makukuha ninyong kapartner ni Tulfo para lumakas-lakas. Kaya nga naman, ang aga nilang sinisiraan si Bongo. Naintindihan nyo na yung buong narrative nila. Yung kanilang gustong end goal. Dahil wala talaga silang patapat. Imagine this. If Sara, Bongo, tapos sila. Kahit ba sabihin mong Sara, Robin? Hindi. Wala eh. Walang panapat sa Vice President, lalo na sa President. Next po. Isa ito sa ikinasira ni Bongbong Marcos. Marami siyang ikinasira. Una, takot siya magpa-drug test. May namatay pa na kasama ni Lisa sa Amerika sa drug test. Questionable yung kanyang estate tax na dinesisyon na ng Supreme Court. Final and executory na. Ang daming korupsyon, kaliwat kanan, weak si Bongbong. Ang daming problema ni Bongbong na kaya ikinasira niya rin eh. Hindi niya kinaya si Tambi. Pero ito, yung pagdalaw niya sa puntod na yan, dapat yan, naaalala mo, hindi dapat nakakulong hindi na dapat nakalibing yung tatay mo dyan. If not for Duterte. Yan, no? That picture says a lot. Yung picture na yan, yung dalawang tao na yan, wala dapat dyan sa kinalalagyan nila kung hindi dahil sa Duterte. Yung tatay niya, dapat inaagnas pa rin hanggang ngayon, pinapahira ng clay, hindi pa sana nakalibing ng maayos, wala sana sa libingan ng bayani kung hindi dahil kay PRRD. Same thing kay Bongbong Marcos. Wala sana siya dyan, hindi sana siya presidente kung hindi tinulungan ni Sara. Yung picture na yan ay paalala ng katrayduran mo, Bongbong Marcos. Hindi mo dapat pinalagpas yung pagkakataon. Hindi naman natin sinasabi kampihan mo yung kalukuhan eh. Kung ano man may mali si PRRD at si Sara, hindi po yung ganun. Yung binigyan mo lang sana ng magandang laban. Yung si PRRD, pinadaan mo man lang sana sa due process, pinaharap mo sa korte, bago dinala sa dahig. Si BP Sara, hindi mo sana hinayaan na pinagtulungan, pinakain mo sa buhaya sa kamera eh. Isipin mo magkano lang yung kanyang yun ang sinisilip. Confidential funds, ikaw laki-laki ng confidential funds mo. Anong sinabi ni PRRD nung gustong patanggal si Lenny? 'Di ba?
pina-impeach. Ano sabi ni PRRD? Wag niyong gagawin yan. Ikaw sabi mo rin wag, pero pinatuloy mo. Wala ka talagang kwentang kausap, Bongbong Marcos. You are a traitor. Dapat nahihiya ka sa picture na yan. Yung picture na yan will not happen if not for Duterte. Mag-isip-isip ka. Ito, pag-usapan natin itong mga susunod na topic. Ano ba kalagayan ng Pilipinas? Diba? Ano ang pulso ng taong bayan? Ay, pakinggan po natin to. Hindi naman po siguro malamya ang ating ombudsman. I beg to disagree from that statement na malamya si... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman